Kasi hindi naman nakikita natin sa literal eh. Pero may conviction ka na. Ayan ang isang problema. Kasi ikaw mismo, na kinukonvict ng Panginoon, doon mo ngayon mapapansin, balisa ka. Kaya tingnan mo yung nag-aagaw attention yan eh. Kumbaga yan ang tinatawag na tormented eh. Yung may ginagawa kang hindi maganda, tapos kinukonvict ka ng Diyos. So ngayon, puliro ka kasi di mo alam kung saan ang tamang desisyon na gagawin mo. Nag-aagaw yung flesh ang spirit. So, yun, ang kapayapaan yan talaga na ma-receive natin pag ganun ang sitwasyon, condition ng ating buhay, walang iba kundi the presence of God. Kahit na doon din sa Old Testament na sinasabi ko, presence of God pa rin. Kaya nga sabi niya, hindi ako sasama sa inyo hanggat hindi nyo mo inaalis yung mga bagay na yan. Sabi kanina kay Joshua, doon sa chapter 7. So, ganun din, pero nangako na ang Panginoong Jesus no kay Joshua na I will never leave you, nor forsake you. Sasamahan kita kahit saan ka man naroon. Pero ano nangyari? Ang nangyari bandang huli, dahil nagkasalang buong Israel, ano nangyari? Kasama sila sa damay yung mga ano doon. So, ang laban ng isa, laban ng lahat. Kaya kung bakit ngayon, umaharap din tayo sa lockdown, ito, nagla-lockdown sila. So, pag lockdown pala, kailangan, binigyan na tayo ng idea, dapat ang majority ang naitataas ang Panginoon. Tsaka yung ano dyan, kasi pag nag-focus kasi sila sa ano dyan eh, yung sa mga huhuli sa kanila. Oh. Sa 19. Wala kaya focusing sa ano, kaya sila nagkaroon ng takot eh. Sa problema, sa sitwasyon. So unang pumasok doon yung fear. Kasi nga doon ang focus nila, sa halip na sa Panginoon ang focus nila, ang focus nila na doon sa ano, sa tao manghuli, taga-Hudyo na huhulihin sila. Pero yung kainaman dito, yung pagpakita ng Panginoon sa kanila, sabi ng Panginoon, peace be with you. So, nung nagkaroon ng ganun, kapayapaan, oo. Napalitan yung kanilang fear na kagalakan. Kapayapaan. So, maganda dahil ito, ipinapakita sa atin na yan lang pala ang pinakasolusyon sa ating para magpayapang kalooban natin. Alam mo, kahit saan ka man, at kung ililiteral natin, sa kasalukuyan, wala ka naman kasi magagawa na eh. Kahit ano pang takot mo, lalo ko lang matatakot kasi hindi naman pa natigil yan. So, anong kailangan? I-comfort mo na yung sarili mo. Kasi, sa ayaw mo man sa gusto, mag-antay ka talaga. Kung hanggang kailan yan. Pero ang solusyon doon sa message kanina, mayroong isang solution to overcome the power of the evil one. Isa lang yan. At panoorin nyo na lang, pasensya na, hindi kayo sa aking YouTube channel subscribe na lang kayo sa YouTube channel ko. Don't forget to like. Don't forget to like and subscribe. Naputol kayo kanina, biglang nag-collapse ko eh. Dapat pala dyan tayo nag-link eh. Pero praise God, ganun pa man, okay lang. At least nagpatuloy, hindi naputol. Ngayon, ano may share nyo dito? Lalo na nung ang pagdududa ni Thomas sa ating mga Kristiyano, marami rin nagdududa sa kapangyarihan ng Panginoon. Pero nung nakita niya ang pangyayari, literally. Bobo na. Meron ako Mamaya, iniisip ng iba dyan, pag ubo mo, baka meron na akong tama. Naalala ko ito isi-share ko lang sa inyo, nung first time na nag-abroad ako papuntang Oman, that time na na-check yung mga kasamahan ko na may mga HEPA B. Hanggang sa, nung na-medical ako, 1 week, lumabas, hindi naman, wala naman, clear naman ako. Pero sabi naman ng mga napagtanungan ko, nako, umi-epekto yan after 1 month. Kaya nung nasa Oman ako, wala akong ginawa kundi panay yung ganun ang aking masakit. Pero hanggat hindi nawala yon, pero naman, noong pa lang, nag-umpisa na ako, lumalalim na ako sa Panginoon. Panayang panalangin ko. Kaya naturuan ako ng Panginoon na manalangin, mag-pray.
hanggang sa, yun, lumagpas ang testing after 1 month, okay na, wala na. So, napanatag ako doon. So, ganito rin, hanggat hindi nakita ni Thomas, hindi siya napanatag. Kaya malupit. Ang sabi nga dito, kaya dito, napapatunayan din na ang Panginoon, siya rin talaga hindi pinalitan. Kasi dito may proof eh. Nandun ang tama ng pako at saka yung tagiliran niya. Kaya yung mga ibang nagdududa na pinalitan daw ang katawan ng Panginoong Hesus, hindi daw siya yung umakyat sa langit. Iba daw. Eh bakit nung bumalik, pinakita niya hindi pa pala umakyat. Nung after the resurrection, yung paakyat pa lang, pinakita na. So, ibig sabihin, totoo yung mga sinasabi ng scripture, totoo yung mga nangyayari ng mga panahon, at isa lang sa atin ang katagumpayan, kundi ang dumepende sa kapangyarihan ng Panginoon. Ngayon, tinuturuan din muna tayo ng pagsunod bago natin makita ang total na pagpuksa ng Panginoon sa mga kinakaharap natin sa kasalukuyan. So, isa yan. So, marami pang araw dito. Sabi sa 30, marami pang mga naipakitang signs and wonders, miraculous signs in the presence of His disciples which are not recorded in the book. So, maraming pinakita na hindi recorded. Pero itong basis na pinakita dito sa pagkasulat sa chapter 20 o sa buong pangyayari, hindi lang sa buong gospel, nakita natin dito na yan, sapat na maniwala ang tao. Pero depende pa rin sa individual yan kung maniniwala o hindi. Katulad ni Thomas na hindi nanibuti, nabawi, naniwala ulit. Ay paano yung ibang hindi naniwala hanggang sa natuluyan? Kaya kahit na, ang nakita ko pa niyan, kahit ang presence ng God nasa sayo lagi, once na may mga labag sa kalooban niyang pagsunod mo, nawawala napapalitan ng fear. Doon naman sa una, laging talo sila kasi wala Ayaw ng Diyos doon sa kanila kasi hindi naman sumusunod. So how much more ngayon? Pag hindi tayo oras na dumarating ang punto na hindi tayo sumusunod sa gusto ng Diyos, ayaw na ng Diyos sa atin sumama. Yun lang ang point doon. Dito naman sa atin, ang sa generation natin is sabi doon sa Great Commission, kung dala-dala mo ang salita ng Diyos, ando doon ang presensya niya lagi. Paano kung hindi naman tayo nagbabasa? Hindi naman tayo nag-meditate ng Word of God. Huwag mo nang i-claim, kahit i-claim mo pa yung hindi naman sinusunod. Hindi rin mangyayari Kaya minsan false din ang claim ng iba Panay ang claim, hindi naman sumusunod. Mangyayari ba yun? Wala naman tayo may tawag sa Panginoon. So ang dito, sunod ka muna. Sunod ka muna. Pag nakasunod ka, saka ka mag-claim. At din mangyayari yan. Seek ye first the kingdom and His righteousness. Alin ba nauna doon? And all these things shall be added unto you. Seeking first. Hindi nauna yung and all these things shall be added bago ang seeking first. Prove muna bago seek. Blessing muna tapos seek. Hindi ganun. Kumbaga, ibig sabihin, yan ang ng tao, yung attitude ng tao. Pero ang attitude ng pinapasunod ng Panginoon, iba Sumunod ka muna. Sabi niya, believe and you will see. Hindi yung to see is to believe. Mali di ba? Believe and you will see. Kaya nga, dito lang sa Kristiyano, nauna yung pagsisisi. Sa mundo, huli ang pagsisisi. Dito, naunang pagsisisi. Pagkatas ng pagsisisi mo, blessings will come. Sa mundo, nagsisisi dahil sa mga maling ginawa nung una. Ibig sabihin, nauna yung pagsisisi. Kasi mundo yun Pero sa Panginoon, unang pagsisisi, unang asking forgiveness, bago yung pagsunod bago ang blessing na natanggap. So, question. Ano bang may share nyo dyan? Kayo naman. Ano ba nakita nyo? Mayroon ba kayo nakikita na hindi, na wala doon sa aking sinasabi? Or doon sa mga sinabi ko, may question ba kayo? May mali ba? May bang mas appropriate na gagawin? Sabi ng Panginoong Hesus dito sa 27,
last sentence niya, stop doubting and believe. Stop doubting and believe. Doubting Thomas. Kaya natawag na doubting Thomas. So 27 yan. Doon kasi si Thomas naniniwala, na nagdududa. So, kaya medyo ang tono ng salita ng Panginoong Yesus dito sa kanya sa 29, because you have seen me, you have believed. Dahil sa nakita mo ko, saka ka lang naniwala. Oh. Sabi doon, blessed are those who have not seen and yet have believed. Kaya mapalad yung mga taong kahit na hindi, wala tayo sa kapanahunan, wala sila sa kapanahunan na yun, naniniwala pa rin. Katulad natin, ng mga naniniwala na totoo ang pangyayaring yun, na totoo ang mga sinasabi sa scriptures, papasok din yung kapayapaan, kagalakan sa buhay. Pero pag hindi naniniwala, ay asahan mong hindi lang fair yun. Baka lahat na yung mga nababasa dyan sa internet, sa YouTube na gamot sa virus, bibilihin lahat, mabuhay lang. Pag may nagsabi na pwede na yung luya, ay sunod tayo kasi nakakapagpaganda ng boses yan. May maganda epekto. Pag sinabi ng asin, pwede, biblical naman yun eh. Kasi you are the salt and the light. Pwede yun. Ano pa? Tubig. Ha? Huwag lang umulan. Kaya maraming Kristiyano na pag maulan, hindi pumupunta sa church. Kasi sabi nila sila daw yung asin. Kaya baka daw matunaw. Yan problema. Nakita po natin. So anong may share nyo? May question? Question. Rise up question. Para masagot. Audience. Kailangan, tayo ba yung Kristiyano na may prueba? Kailangan ba makita muna natin? Ay, bago ako pumunta sa church na, kailangan ko muna makita nag-miracle. Pwede ba yung gano'n? Kasi yung iba, kami lang ang ligtas. Sasabihin ng iba. Sasabihin nyo kami, kailangan ligtas. Di naman kayo sumusunod. Patay na yan. So dito, huwag tayong maging Thomas na asa na yung kamay mo, tingnan ko nga. Asa na yung tagiliran mo, tingnan ko nga. Totoo ka ba? So, ang kabutihan lang natin, we are in the presence of a dispensation of the Holy Spirit na may conviction sa iyo. Ikaw mismo ang makaka-discern. Natotoo ba? Nasisense mo ba talaga na yan? Ito bang pinag-aaralan natin ngayon, nasisense mo bang makakapagbigay contribution ngayon para ikaw ay mapanatag? Yan. Kung mayroon, purihin ang Panginoon. Pero kung sabihin mo, hindi, anong pwede? Hindi, mag-share ko na lang kumuha ako. Wala, tayari tayo dyan. Mas lalong matatakot ka. Puro alanin, di pa nakapag-asawa eh. Pakatawa na. Ang Lord kasi, dinidistain ang ating buhay. So, ano pa? Question? Wala? Maraming taong plano sa buhay. Ako, minsan sabi ko nga, sayang lang pa ang pinaghirapan mo. Pag dumating ng panahon na ganito. Hindi, itong time natin na to, maano pa to eh. Paano yung mga susunod na mga Mas mayroon ang mahirap pagdating ng panahon. Kasi, panahon? at ito lang ang kinakaharap natin, hindi mo alam kung kailan matatapos. Kaya dapat dito magising talaga ang mga Kristiyano. Bigyan na tayo ng guide, magkulog at manalangin. Kaya nga, lockdown. Guide na yan. Hindi magtulong at matulog eh. Okay lang naman yung mga time na kailangan mo rin yan. Pero, unahin mo muna talaga. Unahin mo talaga ang Panginoon. Kasi, akala natin, okay, sabihin na natin, bless tayo dahil sa kasalukuyan, merong tayong kinikita pa. Ay kung magtagal to, tingin mo kaya, magpapatuloy din yung sumusuporta ng gano'n. Baka mag-collapse din. Kaya hindi natin, yan. Kaya yung iba, pinapauwi na lang. Kaya tingnan mo, pinapauwi na lang.
Forced vacation. Forced vacation, 5 months, 6 months, magbakasyon ka. Saka ka lang Okay. tatawagan ng kailangan ba? Oo, pag naayos Ano na. yun? So, mga kapatid, mag-isip-isip tayo. Join in prayer. Mag-ano kayo, kung hindi man tayo magkaisa ng parehas na oras, yung personal nyo, isama nyo sa mga prayer na kailangan matapos na itong ating kinakaharap. Yan ang halaga. Huwag natin pabayaan ay matatapos din yun. Hindi ko po. Huwag tayong masyadong dependent sa iniisip natin. Gawin natin ang sinasabi ng Panginoon para mapuksan na itong virus na ito. Question? Wala ba? Wala bang nakita? Yung ating audience. Tahimik eh. Second preaching to eh. Tahimik. Baka marinig natin yan, delete na lang. Pero tingnan mo, meron lang ako dito ipapakita sa inyo. Pag umatras kayo sa verse 10, ang unang pinakitaan ng Panginoon dyan, yung may desire sa puso nila. Kasi, alam mo kung sino? Si Mary Magdalene. Hindi siya mapakali na hindi puntahan ang tomb ni Jesus Christ. Kaya siya ang unang nakausap ng Panginoon. So, ikaw na Pinabalita lang dito sa mga disciples eh. Pero siya, kasi nga, andun sa kanya yung kanyang matapat na pagsunod sa Panginoong Jesus. Ito ba yung Mary So, Magdalene na Juan? Magdalene, hanapin mo ang history ni Mary Magdalene. Ito yung nagbasag ng alabaster box na pabango. So kung mapapansin mo ito, Siya yung nahuli na woman na nakikapit. Siya yun. Papatuyin siya. Iba pa yun. Hindi na ba sa ano yun, Samaritan woman yun. Pero ibang history si Mary Magdalene. Siya yung prostitute na sinasabi ng mga nung nandun sa Yung panahon ni Yun yung naghugas. nagugas ng Ni Christ. ng pabango. Oh, yun Yung alabaster box. box Yung ng may perfume. Yung may pabango na sabi ni Judas, sayang. Mahalaga sana yun. Marami sa akin pera yan. Si Mary Magdalene po. Hindi yung si Mary na Christmas ha. si Thomas na Murato. Si Thomas Murato. Sabi mo dito si Thomas Morato daw. Kaya daw si Thomas ay nagdududa. Gawa na, alam mo ba kung bakit? Sa pangalan pa lang daw, dalawa na. Kaya nagdadalawang isip. Tapos ang description pa dyan, twins. Hindi mo naman kung... So dito, ang point ko lang, kung atrasan nyo yung verse 10, nakita natin na ang nagdi-desire sa pagsunod, ay talagang kakatagpuin eh. Tingnan mo ito si Mary. Siya ang maagang pumunta. At walang nag-utos doon. So, napapansin po natin na talagang, ayan, lumabas na siya. Mapapansin natin dito na kinakatagpo ng Diyos ang desire ng bawat isa. Depende na lang sa kung nandoon sa iyo ang pure heart or desire na talagang sinisik mo ang presence ng God. Kasi dito pa lang sa kay Mary, may proof na tayo eh. Pagdating dito sa disciples, ano doon din. So, kaya sa atin, kung gusto natin na maging panatag, mapayapa, isip mo ang presence ng God. Yan lang ang makakapagbigay sa iyo ng solusyon. Alam mo nung panahon na si Saul na tinutorment, gigitarahan lang ni David eh. Kikilos ang Holy Spirit ang Espiritu nagmula sa Panginoon. Mapapayapa si David eh. Kasi sa Saul. Marami kasi siyang pinoproblema. Sa ngayon, ang pinapapasok natin sa ating kasi si problema eh. Kaya
tormented ka rin. So, malayo na siya sa Panginoon, kaya ganun ang ano niya, di ba? Malis na sa kanya yung At ito lang masasabi ko. Alam niyo ba, doon sa last days, do hindi pa naman tayo wag ko lang masyadong baka mamaya naman sabihin niyo, last days na ang pinipreach ko. Hindi. Ang sinyalis lang doon sa last days, sabi niya ng Panginoon, kahit saan ka, huwag ka nang umalis doon. Yung sa bubong, ang isa kukunin, yung isa hindi. Sabi niya. Ibig sabihin, at is ka na doon. Kung baga presence lang ng God ka na, wala ka nang magagawa eh. So saan man tayo naroon, sa sitwasyon na yan, may magagawa ba tayo? Ngayon, may magawa ba tayo? Sige na. Kaya balik tayo doon sa mga sinasabi ng Panginoon. Hindi pwede. Asan ang kayamanan natin? O obra ba dito? Asan yung pinaghirapan, yung accomplishment mo ng mga literal na bagay? Sabi nga, mag-impo ka ng kayamanan sa langit para yun ang mas mabuti. Which is spiritual yun. Ito yun, yung reading natin, aral, pananalangin, lapit sa Panginoon. Ito lang ang solusyon. Ang sabi dun sa last days, kung saan ka man naroon, huwag ka nang pumunta pa sa bukid. Wala na. Wala ka nang magagawa dyan. Ito, simple pa lang to. Hindi pa yung Great Tribulation. Pero nagkakahirap na tayo. So, ano masasabi natin yan? Lahat nangangamba, kahit na nga dyan sa atin, mga leaders ng bansa, mga bawat sektor, kahit sa mga leaders ng church, lahat ng ano dyan, yung medyo hindi, walang kapanatagan, tatakot ka talaga. Yung sinasabi na exempted tayo, kung mangyari man yan, at least, tapos na, nakasurrender ka sa Panginoon. Di pa natin alam kung hanggang kayo ito. So anong may susunod natin yan? Ano bang enough ito sa atin na paalala? Pero kung mayroon tayong suggestion o contributions, ay kayo naman na mag-share at mag-contribute at isasaayos natin lahat. Kaya kung makita mo dito, si Mary nga, umiiyak. Woman, he said, why are you crying? Who is it you are looking for? desire na talagang makita. Kaya desire niya nga gusto niya makita ang Panginoon dito. Thinking he was the gardener, she said, Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him and I will get him. Makita mo ang desire ng babaeng to? Sa atin, may tanong ko. Sa atin may tanong, tatanong pa, magre-reklamo pa. Sino ka ba? Tatanong, umiiyak nga ako dito. Pakialam mo. Pero ganun kasi ang tao pag buhos ang puso mo, diwa mo dun sa isang bagay. Talagang alam naman natin na God is peace. Pag ando dun siya, may connected sa'yo, ando dun din yung kapayapaan mo. Ando dun din yung tamang mga sasabihin mo. Ngayon, sabi dito, kukuhanin daw niya. At yung pala, nung pagsalita ng Panginoong Jesus, Mary, Jesus said to her, Mary. She turned toward him and cried out in Aramaic, Rabboni, which means teacher. And sa verse 16 yan, ng chapter 20. Sa 17, sabi ni Jesus said, do not hold on to me, for I have not yet returned to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am returning to my mother and to your Father, to my God and your God. So at least, andun ang comfort na buhay si Jesus Christ. Lahat na pinangako ng Panginoon simulat sa Paul, totoo, at huwag ka nang mabahala. I'm always be with you wherever you go. Yun ang Yan ang pinakamaganda sa lahat. So, ang comfort sa atin dito, ang presence ng God, kasi sabi nga, 2 or 3 gathered in His name, He will be in the midst. Or I will not leave you nor forsake you. Ang presence ng God, hindi dyan, sa ating kaloob-looban, wala dyan.
kung hindi natin pinapayagan na makapasok siya. So, kaya nagkakaroon ng takot ang tao. So, dito pa lang, enough na sa atin to believe God na kayang sumpuin ang kinakaharap natin. Provided, paniniwala natin ang kailangan. Katapatan. So, share. Anong masasabi nyo? Ano pa bang problema? Ano pa bang kinakatakutan tayo meron? Sabi nga ng ibang magagaling sumagot eh. Sabi ng isang doktora dyan sa atin, yung sa head ng Ministry of Health, huwag niyong sasaktan yung mga doktor na gumagamot. Kasi pag oras na may nangyari sa kanila o pinatay mo sila, wala na rin gagamot sa'yo. Dito yung sa literal na. Wala nang gagamot. Sino pang gagamot sa inyo? Sinira mo yung gagamot sa iyo. Sa atin naman, huwag mong sundin si Jesus. Wala na rin magbibigay payapa sa iyo. Yan lang yan. Iniwanan mo. Hindi ikaw, kung gusto mong ang payapa nasa sa iyo, kahit na, sabi ni David nga, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Pero literally, evil talaga ang kanyang nilalakaran. Pero I will fear no evil. Bakit? Because of the presence of God. So, hindi mababago ang sitwasyon sa kapaligiran natin, pero ang kapayapaan mo nananatili. Why? Because of God's presence. Ngayon, itong kinakaharap natin, God din ang makakapuksan yan. Kaya ang magpo-comfort natin is His Word na nandito sa Scripture. Di ba? I will fear no evil, sabi ni David. Natatakot kang pauwiin tayo. Wala kang magagawa eh. Anong gagawa mo doon? Magandang pasig. Wala kang magagawa dito. Pag sinabi mo mag-owa naman, hanggang isang buwan lang yan. Magagawa mo siya. Yung iba, wantog yun na. Wantog lang. Alam mo yan, may solusyon natin. Come to God. Naano lang ako sa nung lumuhod si Joshua at saka anong pinagagawa ko sa sarili? Prayer fasting. Prayer and fasting pa. Ang Tapos, gagawa mo na. Naglagay na lang naglagay na lang abo. abo sa ulo. Tingnan mo, sabi niya, hanggat hindi mo inaalis yung problema dyan, wala, hindi ka magtatagumpay. So, hanggat hindi mo inaalis yan, ano ba yung nagbibigay takot sa iyo? Ay, hindi ka talaga magtatagumpay. So, yeah. Peace be with you. Okay, doon sa mga naniwala, may peace sila. Yung isa doon, si Thomas, wala. Hindi peace be with you. May ano dyan eh. How to overcome our fear. Yeah. Kailan ba isi-share yan, bro? Sitwasyon natin pa. Paano ba natin ma-overcome yun? Ayan. Number one. Diba? Ikaw mag-share sa susunod. Dapat eh, may mag-share. How to overcome our fear daw. Sa sitwasyon natin. Diba? Sabi ko tama na, maraming nai-inject. Mag-share naman daw dyan. Yung mga na-audience. How to overcome our fear in our situation. Ano pa nakita nyo dito? So, marami tayong nakikita dito. Kanyang green na yun. So, mapapansin nyo na... Alin? May sasagot yata eh. Ano daw? Naka-off lang yung microphone eh. Di okay Ano lang. may share? Sige na, magano kasi mamaya by 2:30 quit tayo. May share niya daw. Sabi ni Pastor kanina, ang peace ay nasa Panginoon. So dito,
isik lang natin yung yung words ng Panginoon dito. Kasi ang word is Lord din. Kaya kung tayo magsisik lang sa word ng Panginoon, magbabad sa kanyang presensya, mapapalitan yun ng peace. Okay. So, malinaw, di ba? Seek the presence. Seek the peace, which is Jesus is the God of peace. Seek the pleasure, it is Jesus Christ is the provider. At ang kapanatagan at ang biyaya ay darating. Kaya lang, ang doon, sundin natin ang acceptable sa Kanya. Kasi yung pag-seek mo, sinusunod mo ang acceptable to God. Sabi nga, anong dapat ma-please ang ating Panginoon sa buhay natin. Din lalo na pag-come to God ko na ganito, ay sigurado. Ano pa? Sige. Kaya kanina, madalas kong mabanggit ang 7:13-14 at marami nagbabanggit nito ng 2 Chronicle. Gusto ko lang kawirin ito at tingnan natin kung anong mga requirements ng Panginoon ang kailangan para lang ma-heal ang land. So, Chronicle 7:14. 2 Chronicles 7:14, 13:14. I-insert ko dito sa natin. Napakaganda ng total. Meron pa namang time guide dyan. Ulitin ko lang. Yung 13 kasi, marami kasing quotation, marami tayong naririnig na dito. Nagpo-post sa Facebook, sa lahat. Sabi sa 13, when I shut up the heaven so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people. Ayan na. Tapos kadugtong sa 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. So nakita natin dyan yung plague. Locust to devour the land or send a plague among my people. Kaya na. Yung plague na nakakaharap natin ngayon. Pero anong sinabi dito sa 14? If my people who are called by my name will humble themselves and pray. So, ang bawat isa ba nagagawa na ito? Humbling themselves and pray. O sabihin natin, hindi na nag-humble yung aso mo eh. Nahihinga yung aso mo dyan. Hindi narinig ito. Sabi Kay Pastor pag Ariel. may kumahol daw ng aso, dapat maging alerto kayo. Dahil baka taga-DSWD na yan, hindi na matuloy kasi may aso. Yung tilawak mo manok. Kaya po, Takot yung mga paminta. Nagdidinay. Pero naririnig na tayo. Opo. Nakakarinig siya pero hindi natin maririnig. Okay. So, sabi niya, Hindi, naka-on kanina. when I shut, sabi niya, when I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land and send a plague among my people. Sabi dito, the 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So kahit doon kanina sa passage, doon sa Joshua, nung nagkasala sila, kahit lagi ang presence ng God ay nasa sa kanila, nung time na yon, hindi nagtagumpay. Why? Kasi nga, may ginawa silang kasalanan. So ngayon, ang request dito ng Panginoon, yung sinasabi ko, humble themselves and pray and seek my face
and turn from their wicked ways. Yan ang malinaw. Turn from their wicked ways. Ay tayo, ang lagi lang tinaturn natin, blessing, blessing, blessing. Pero yung wicked ways na nagagawa natin, hindi natin binibitawan. Kaya, may problema. Hindi nagtatagumpay. So, ang wicked ways, tanggalin muna. Magpakumbaba sa Panginoon. At doon pa lang, madali lang i-post, madali lang sabihin yan. Pero ang pagsasagawa, natanggalin mo na yung wicked ways, yan ang mahirap. Kaya kung bakit ang ating gobyerno, ang bansa natin kumakaharap ng ganyan, wala na ba ang wicked ways? Kung ililiteral mo, ang wicked ways na iniwasan mo at ang ginawa mo ay mabuti, heal na kaagad eh. Kahit di pa kumikilos ang Panginoon. Pag sinunod mo lang ang salita ng Panginoon, heal na eh. Kaso lang, plague itong ating kaharap. Saka lang alisin. Ay, masusunod nila. Tingnan mo na lang. Iliteral mo na lang. Literal na lang. Sumunod ka sa utos na huwag kang maglalabas. Eh di matitigil. Doon natigil na nga eh. Eh, ang tao, na mamalingki pa. Wala namang social distance. PUI, hindi okay pa yun. Positive na. Ay, positive na eh. Namamalingki pa. Namamalingki pa. Pumupunta pa sa ospital. Eh, yan yung daw tawag na PUI. Pwedeng umikot-ikot. At yung isa naman, PUM. Pwedeng umikot muna. Ikot pa rin. Ayan yung katigasan ng ulo. So, yung wickedness pa lang yan. Pag tinanggal mo talaga yan, masunurin ka, doon pa lang sa instruction, solve ng ibang problema. Eh, subukan mo na lang. Ngayon, nagkakandara pa yung mga tao sa atin dahil, ang problema wala silang makain. Eh, kung sumunod sila nung muna na bago pa, laging handa sa buhay, parang yung tipaklong mo at saka si Langga, hindi sana gugutumin. Eh, nagtipaklong this time. Antay lang. Parang sabi lang iba, nagtipaklong. So, kaya ko lang, Galing yun. kaya ko in-insert yun doon sa, sa prayer na yun. Dahil madalas natin makita yan. Comfort na tayo kagad doon sa nakikita natin. Pero, hindi pa proven, dahil wala kang ginagawa eh. Turn away from their wicked ways. Iwasan mo, layuan mo. At doon pa lang makakakaroon ng solusyon yan. So, ibalik ko dito sa John, kung hindi rin alisin, kung hindi rin naniwala si Thomas, eh wala, di rin maalis yung takot eh. Kaya, ngayon, napatunayan, maraming pangakong scriptures, maaasahan mo na pag sinakatuparan mo ito, epektibo yung sinasabi ng scripture. Pero kapag hindi natin isinusunod talaga ng tama, eh huwag na nang mong asahan na mangyayari yung mga bagay na gusto mong mangyari. So, hanggang ngayon, ang takot mananahan sa atin. Lalo na marami pa tayong plano sa buhay. Plano sa ating, minsan, lalo na nang bata-bata pa ako, ang aking plano matindi eh. Pero nung bandang huli nakikita ko, wala na yung plano. So, yan ang mahirap. Parable talaga yun. Parang tama yan. Marami na ako yun po. Pupunta ako sa ganitong lugar. Pupunta ako sa Wala. Kaya yung sabi nga yung parable na marami na kailangan pumunta ko ng Canada, ng Australia, ng New Zealand. Eh sabi ng scripture, ikaw papasya ka lang, hindi mo ba alam, bukas ko kumain na kita. So parang ganito ang mangyayari. So, balik ako doon sa ating pinag-aralan na 20. Kaya ako dinadagdagan yan. Wala namang sumasagot sa inyo. So, kung may sumasagot lang sa inyo, di ako pupunta doon.
Gigi, may sabihin daw, oh. Sige na, anong may share nyo? Pastor, JJ, ang beauty. JJ, gusto. Pastor, i-on mo yung mic mo, Pastor. Pwede. Maganda pala dito sa ano, maganda pala dito. Yan. Kayo pala control. Sabay naman daw. Ano daw, Jay? Hindi ka. Yung napag-aralan natin kanina, JJ, mag-share ka. Related yan. So may Thessalonians. Oh, Thessalonians. Second Thessalonians. Oh. Yeah, balo. God has given us the eyes to Sino so yung the Bitoy? purpose. Bitoy, si Bitoy, dito eh. Yung Bitoy, si Brad Boris yan, si Bitoy. Ano naman yan eh. Bitoy, walang... tulog na. Si Bitoy. Request ko, ayan, mute ko. I think Ano? Daw. Next. Gaba. Bating kayo. Anong masabi daw ninyo? Ba't naman? But in. Yun naman, sige, ipakita nyo Bigyan yung... natin ng pagkakataon silang ano. Kayo naman ang mag-share para makita natin yung insight nyo. Pastora daw. Para makita. Pastora. Namin, pag kumahol yung aso daw, alisto kayo dahil baka Kasi ilis pastora daw. mo din yan. Hindi lang tumuloy dahil may aso. Ayan na, magsasalta si Pastora. Tayo natin. Yan na. Pastor Jay. Puro Jay pala dyan ah. Serial. Trying. Si Jaro. Comment. Pag wala na, kami pupunta sa mission. Ano nang oras na ba? So, mag-quit tayo ng ano. Meron pang 30 minutes. 30 minutes to 40 minutes. Bibigyo ka ba dyan? Ano ko yung video? Ganda ng boss si Brad Boss ah. Si Brad Boris naman. Hindi naman dyan. Yung Kita na. Nakita. Magbigay kayo ng verse at expound nyo base doon sa pag-aralan natin. Parang distance ng pinignan na yun. Tingnan muna na ako, Pastor. Para tumunod. Diba, balik kayo sa bukog yan. At ano, Sa 25, sa 20, ano ko sa 26. 20 at saka ano, anong insight nyo para dyan na Kasi ano lang, para yung ano. magpatibay, makapag-correct sa ating mga kasalukuyan na nangyayari. Kasi yung galing nito, yung sa verse 25, ay Kasi ang kailangan natin ngayon, kung paano tayo may tuwid, paano tayo makasunod. Kasi kung papairalin natin yung style pa rin natin, di mananatili yung problema dyan sa ano. So, maraming scripture ang ginagamit ng Panginoon dito. In times of ano, kung anong sitwasyon, anong kalagayan, at anong nararapat. So, yun ang ibigay niyo. Buksan nyo sa in-line with the book of John. At least, pag narinig na natin yan, tayo mismo sa pagbubulay-bulay natin, buksan lang natin ang puso natin kay Sipa. Siguro naman mangungusap ang Panginoon dyan. At kung ano yung ididikdik sa atin, yun ngayon ang gawin mo. may nagtips pa. Para ito. Wala kasi ng mga microphone.
May nagpe-feedback. May maano yun, pag hindi nga masyadong Sino yung magsalita? Yung mga on. kailangan siguro pag may nag-on, control mo ang isa. Yung lang ba Nag lang ba yung mic pala gano'n? Hindi, pwede kong i-control dito yung mga mute. Kailangan i-accept lang. kung sino lang ang magsasalita siguro dyan, yan lang ang pwedeng i-on. Hindi, kaya ko Kasi kaya ko control dito, Pastor. Halimbawa, i-mute. Kaya naman kontrolin dito. Yan. Yan, nakamute si Brother J. Kaya ko kontrolin sila. Ayan, wala sila di Brother J, di ba? Balik ko. Yan. Sige. Kaya kong kontrolin Ikaw mo na ang share, Brad. Sige. Ikaw na lang controller dyan. Maganda pala dito. Sige, ano lang. Sa verse 25, ano ko lang, yung ugali ni Tomas na hindi natin pwedeng gayain na sabi dito na yung pagdating nila mga disciples na sinabi na nakita namin na ni Jesus Christ. Pero nag-ano ni Tomas, sabi hangga't hindi ko makita yung butas at saka kamay niya at may pasok aking daliri sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. So bilang isang ano sa atin, reminder, so bilang paalala, kung ang ano sa atin, nakakataas or ano sa atin na nagsabi siya ng order o na gano'n ang gawin, bilang isang tagasunod, like kung ano man ang pinag-uutos, so mag-comply tayo doon sa mga na kinikilala natin na man of God. Sabihin, hindi tayo nag-aalinlangan sa mga bagay-bagay na nangyayari, like sa sitwasyon na nangyayari ngayon. Kasi hindi natin alam ang mangyayari. Kasi nga, parang pinapakita na ngayon yung mga revelation, like yung napag-aralan namin kanina na marami na dumating natin Panginoon. Minsan kasi, yun na yung pahiwatig sa atin eh. So sa kasalukuyan ngayon, tama ang sinasabi kanina na ang tanging kapayapaan mo lang ay nasa Panginoon talaga. Kasi marami nang nagagawa attention ngayon sa kapanahonan ngayon, lalo na mahaba na ang oras natin sa pag-i-stay sa bahay. So minsan maraming umaagaw na attention eh. Marami na, hindi na tayo magbabanggit ng mga bagay-bagay na nakakaagaw ng attention. Na imbis na may pwede tayong pagbibigyan ng ibang attention, like magbasa ng salita ng Panginoon, mag-aral ng kanyang word. So maraming bagay. So ang ano lang dito, pag nagsabi na may gawain, na dapat mag-comply naman ng bawat isa. So napahalaga kasi ganitong kasi darating ang panahon na wala nang ganito, doon na mararanasan yung gaano ba kakatibay sa Panginoon ang ano sa kanya, ang relasyon mo sa kanya. Bilang ano lang, pang-encouragement lang na huwag natin sayangin yung oras, panahon na hindi natin alam mangyayari bukas, sa susunod na araw na nandiyan na pala yung Panginoon. So bilang paalala, maging mapagmatyak tayo palagi. Like yung ni Thomas na sinasabi na siya pala, yun na pala yung Panginoon, hindi pa siya naniniwala. Praise God. So, kung mapapansin nyo itong pandemic, nakamba ko dyan. Kung mapapansin nyo yung sitwasyon na yan, di ba 2005, nasabi ni George Bush yan. Hindi, yung remind lang ni Bush kasi nabasa niya yung 1913 ata na Spanish flu. Ngayon, pinahanda niya yung World Health Organization tungkol sa preparation patungkol diyan, pero hindi nabigyan ng attention yun. Sinabi yun malinaw na lumabas sa news eh. Ngayon, ito na. 2005 yun binaliwala. Hindi binigyan ng attention. Yung preparation na sinabi pa doon. Yung preparation niya nung time na yun, 2005, sabi niya, late na yan eh. Dapat sana, kung ngayon yung umpisahan, sabi niya,
late na ng ano, kailangan alamin ang tungkol sa pandemic. Ngayon na dumating, ano ngayon na nangyari? Nasaan? Yan binaliwala lang yan noon. Yung kahit yung Miriam Santiago, mayroong contingency fund para sa mga ganun. Oh, yung kay Miriam Santiago din, contingency fund tungkol diyan, pandemic. Binaliwala lang. Ito, ayan na ngayon. Ito na ngayon, mga pinag-aaralan natin, kahit ng mga una, lagi natin napapaalala yung seek the Lord while He may be found. Asa na ngayon? Ito na, panahon na. May mga darating pa dyan. Kaya tatagan, ang masasabi ko lang dito na ngayon, tatagan na natin ang individual na pananampalataya natin. Kasi pagdating dito, paghiwa-hiwalay na tayo lahat. Wala nang magpapaalala sa atin. Wala nang kundi personal mo ng desire yan. Pag hindi mo ginawa yan, di sa atin makakaligtas yung kongregasyon natin. Hindi makakaligtas yung anumang klaseng dinidependihan natin. Ang makakaligtas lang kung paano ka work out your own salvation with fear and trembling. Yan. Ewan ko kung ano mangyayari. Mahirap pero pahiwati, lang ito. Reminders. Kasi tayo mismo, ang gawa mo, yun ang maghuhusga sa'yo sa last days. Kung anong ginawa mo, pag plinayback ng Panginoon, pag sinabi ka tulad ng pagkasabi kay Thomas, kasi alam ng Diyos na ang gawa ni Thomas nagduda pagdating din sa atin yan, oy, itong mga gawa mo. Kaya habang may tsansa tayo. Buti nga, sinabi ng Panginoon, oy Tomas, sabi mo daw, maniniwala ka lang kung mahawakan mo ang makingan. Yan, ang mahirap dyan, wala naman siguro nagtumakbo kay Jesus na si Thomas ayaw maniwala. Wala nagsumbong. Pero ba't alam? Ang point doon, ang nakita ko dyan, hindi tayo makakatago sa harapan ng Diyos. Alam lahat yan. Kahit itago pa natin sa sarili natin, hindi ka makakawala. Alam ka agad. Direkta ka agad si Thomas sa pinagsabihan. So, ganun din sa atin. Kaya kung ang sa atin lang talaga, pag nakarinig ng ganito, bulay-bulayin, internalize mo kung anong talagang dapat mong alisin, decision mo yun Ngayon, kung ayaw mo, di nasa sa'yo yun. Yun lang naman Yan ang point niya. Hanggang nasa panahon na parang yun ang kahinaan ni Thomas dyan, yung pagiging doubter niya, Kasi kumbaga, nakita natin dito na under persecution sila, di ba, dati pa. So, napuno sila ng takot Andun yung takot Tapos, ito yun, nung binalita sa kanila binalita nga sa kanya na nabuhay si Jesus, na gano'n, andun pa rin hindi pa rin siya basta naniniwala. Di ba, andun yung pinapakita dito na parang binibigay sa ating example na parang aral about kay Thomas na hindi tayo maging katulad niya, yung about doubt. Kasi hindi makakatulong sa atin yung magkakaroon tayo ng duda, di ba? Sa ating panampalataya. So, pero andun pa rin yung pag-comfort sa kanya ng Panginoon. Yung sinabi sa nagkaroon ng doubt. Di ba sabi sa kanya, peace be with you. At ang maganda na ginawa naman ni Thomas, yung nagpakumbaba siya, di ba? My Lord, my God. Kinilala niya na Panginoon at Diyos si Jesus. So ano yung pag-submit niya, di ba? So, baga andun yung doubt niya. Kumbaga ang niya, sa atin, may kanya-kanya tayong iba't ibang klaseng witnesses sa buhay. Kaya nga. So, pero ang kagandahan doon, nung nandoon narinig na niya, nakita na ni Thomas, andun ang pagbabago niya. Kumbaga, binalik niya yung kanyang tiwala. So, nasa sa atin din, sa panahon natin ngayon, na kung ano man yung chine-check sa atin ng salita ng Panginoon, huwag natin labanan, kundi ang gawin. Katulad ng ginawa ni Thomas, nagpakumbaba at nag-submit sa Panginoon. Yun yung gusto kong puntuhin. Yun ang gusto nung na-restore yung pananampalataya niya doon, yung kanya restoration. So yun ang nakita natin dito sa siyempre, hindi ma-restore ang isang bagay sa isang tao kung yung tao hindi allow. Hindi allow niya, hindi pinipermit niyang pumasok sa kanya yun. Ganon din sa atin. Kung
nasa sa atin din, kung hindi natin isagawa yung napakinggan natin sa salita niya, hindi rin magpipenetrate, hindi rin mag-a-accomplish yung bagay na yun. Nag-ano sa kay Thomas, nangyari sa kanya, na andun ang pagpakumbaba, na-restore siya, kasi nga, willing siya na ma-restore. Yun ang pinaka-ano, willing ka. Kaya tama yun, na bumalik. Bumalik, oo. Kasi hindi naman pare-parehas eh. Hindi pare-parehas ang katangian. So itong katangian, ito yung sinasampol na kung mayroon mang katulad ni Tomas, mayroon kang pag-asa na pwede ka bumalik. Basta sumabit ka lang na bumalik ka. Ano nakita natin dito? Sinabi niya, my Lord, my God. Di ba? Ano yung kinukuha niya rito? Nagpakumbaba siya. Kinilala niya talaga. Na isang ito ang Diyos ko. Sample yun. Isang sample lang yun. Kasi hindi naman lahat puro pagdududa. Pero kung ilalagay natin sa kalaliman na pangunawa, syempre kung hanggat against God ang nagagawa ng isang tao, hindi pa rin niya isinisubmit fully yung kanyang buhay sa Panginoon. So dito sa witnesses na ito yung nakikita ng Panginoon sa kanya. Sa atin naman, sabi ko kanina, iba't iba yung nakikita sa atin. At ang nakakaalam lang yan, yung tayo. Ngayon, pag dumating ang word ng Panginoon sa atin na nagkaroon ng conviction, nasa sa atin at Panginoon kung paano mo papalitan yan. Yung doubt mo o yung bagay na nasa sayo, alisin mo at palitan mo ng kagustuhan ng ating Panginoon. Yun lang ang ano doon. Kaya nawala yung kanyang takot na nawala ang pagdududa kasi napalitan na, pumasok ang katotohanan na mula sa Panginoon. Na yung unbelief niya, napalitan ng belief. Na, nasabi. Na-restore. My God, my Lord and my God. Acceptance na yun doon na totoo yan. So sa atin naman, pag tayo ay may conviction, dapat baba ka kaagad, sisi ka, Lord, patawarin mo ako dahil nagkasala ako. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang. At ang nakakaalam lang yan, ikaw at ang Panginoon, tayo lang, individual. Kaya nga sabi ko, individual. Sa dati, work out your own salvation with fear and trembling. Personalidad mismo ng tao lang naman ang makakapag bago sa kanya sa pagsunod at pinayagan niya ang motivation ng Panginoon sa buhay niya. So kung hanggat hindi na-motivate ang individual ng salita ng Panginoon sa kanya, hindi mababago yun. So bakit may question na hindi na-motivate? So movement. Allow the word. Yan ang Kaya dito, tama yun. Doon ang kulang niya, pagdududa, pero napalitan ito ng napalitan ng comfort ito nung lumapit siya sa Panginoon. My Lord and my God, fully surrendered. So yun lang naman ang makaka-this natin. So doon sa scenario ito, na yung pagkikilala pa rin niya sa Panginoon. So kung makita natin ito, may compassion na rin niya ito eh. Di ba? Na kinilala niya, nagkamali siya. Lahat naman ng tao may pagkukulang. Kasi sabi ko nga lagi kong sinasabi, walang perfecto sa harapan ng Diyos. Lahat tayo may pagkakasala, pagkakamali. Kaya lang ito na papaaral sa atin lagi dahil gusto nating, kumbaga, sa personalidad natin, saan man, may kanya-kanyang weaknesses tayo na daanan lang ng pag-aaral natin ito at nabigyan natin ng attention na ito pala ang solusyon din para maalis yung ating mga andudong pa sa ating buhay na hindi karapat-dapat. Diba? Tama po. Kasi maganda rin yung nagba-Bible study. Gawa na napapasadahan mo yung verses, chapters, at books na minsan nare-reflect natin ang sarili natin doon na nakikita natin ang solusyon kung paano maiwasan yung mga bagay na yun. Yan lang naman eh. At saka kung nakita natin dito, di ba, si Ferd, kung nakita natin dito, wala man sa mga disciples niya na nagpilit sa kanya, di, totoo, gano'n. Ang nagpatunay, di ba?
ang gumawa ng Oo. paraan. Di ba? Si Lord Oo. pa rin. Walang nagpilit sa Mm. kanya. Hindi, totoo. Nakita namin, ganun, wala. Siya, ang pa rin ang gumawa ng paraan eh. Na para mawala itong doubt niya at magkaroon siya ng kapayapaan. Kasi Oo. andun na, balot nga sila ng takot nun eh. So, Kasi ganun nakita kasi- natin ang kabutihan ng Panginoon. Kung kaya ngayon ang sasabi ko, dati pa man, kahit na yung nag-cross sila sa kabilang lugar na ang lakas ng alon na kung napansin nila si Jesus Christ ay lumakad, andun pa rin yung pa rin ang Takot. malasakit ng Panginoon sa kanila, kaya pinuntahan talaga sila. Tapos sumakay, tapos ayun, di ba? Ando doon yung sabi ni Peter, ikaw ba yan, Lord? Lumakad din siya ng kapiraso sa dagat, tapos nung nakita yung paligid na malakas ang alon at saka hangin, natakot, biglang lumubog. Doubt pa rin yun. Pero Di ba? Doon pa lang, sa sobrang takot, siya mismo ang lumubog. Di ba? So, minsan, yung fear natin, na ayaw natin, minsan, para bang fear ng tao na mabago siya sa ganong nature niya. Yan din ang lulubog sa kanya eh. Yan din ang lumubog kay Peter. Pero nung anong sinabi ni Peter doon? Help me. Patipin mo ko, Panginoon. Di ba nasa loob? Naabot siya doon eh. Ngayon nung naabot siya, di na-rescue siya. So, minsan ang tao, hindi na tumatawag ng help me. Minsan matigas pa ng hindi nga natin kaso, yun ang nakikita natin. Ngayon, kaya naman nasasabi natin to para ma-avoid tayo na imbis na pag-correction, dapat lumapit ka at magpakumbaba ka sa Panginoon. Kahit na hindi na dito sa pinag-aaralan natin. Kaya alam naman natin yan na yan eh. Mga reminder. Hindi naman lagi tayo nagkakausap-usap. So, bahala na sa personal mo kung willing ka o hindi. Ang bawat isa, kung willing o hindi. Ang sa atin lang, napapasadahan dahil nag-aaral tayo ng Bible study. So, ang Bible study, ano ba ito? For correction lang naman talaga sa atin ito. Reminders. Lalo na sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon. Ngayon, nasa sa atin pa rin yun. Ulitin ko, nasa sa atin pa rin yun kung susunod ka o hindi. Ngayon, yung susunod, alam naman natin yan, yung pangako ng mga salita, pangako ng Diyos, pamamagitan ng salita. Yung susunod lang, yun ang magtatagumpay. Whoever endures to them, mananatili, mananahan. Sabi mo nga kanina, hindi naman pinersa talaga si Thomas na makinig ka. Kasi di ko ng conviction. Okay, praise God. Ano pa? Sino pa? Brad Boris? Yes, Brad. Okay, ikaw na muna kasi mumute ko yung iba. Ikaw lang yung mute ko ha. Ikaw na, brother. Brother Chris, ikaw na. Nakamute sila. Ikaw lang. Sige. Pag tinignan kasi natin dito na nagkaroon ng doubt si Thomas kasi nasa flesh pa siya dito eh. Hindi naman nag-doubt. Mute ba? Hindi. Narinig ka namin. Sige lang. Okay lang, sige. Naririnig ka namin. Tuloy. Naririnig niyo ba ako? Oo. Loud and clear. Loud and clear? Sige. Sana tayo. Sige, nakamute sila pero naririnig ka. Nasa kwarto kami. Mag-share ka na. Kami din, nasa kwarto din. Mag-share ka na kasi. Mag-share ka na. Nantay Mag-share ka ka na. namin. Asan na yung sa may please be with you? Dito si Thomas ka rin nagkaroon siya ng doubt kay Christ. Kasi as a human, to see is to believe. So that time hindi niya naintindihan kasi
Wala pa siyang... Kasi pag tinignan mo dito, huli pa yung kwan eh, may puspos ng Holy Spirit sa kanina eh. So, sa tingin mo kaya, bakit yung time na yun, siya lang ang nagsabi ng gano'n? Sa estabilidad. Kasi may pagkatuso siya siguro. Sa unang meeting nila, wala siya doon. Wala Oo siya nga, doon. Wala siya sa present binalita na nga yan. sa kanya. Kaso sa kanya, kailangan niya nung proof. Kaya nga, Oo. Ibig sabihin siya lang sa dami-dami nila. Kaya nga siya ilang isang tinawag na Thomas Doubting eh. ayan, tama. Oo. Pwede. Hindi naman sila yung iba. Kaya tinawag na Doubting Thomas kasi siya lang yung nag-iisa. Ibig sabihin, hindi lahat ay hindi lahat pare-pareho ang kanilang belief. So, nandun Kasi si- syempre, Oo. yung sa kanya kasi, Naiiba siya. as a human, tayo, hindi naman tayo naniniwalo at as long hindi natin nakikita eh. So yung sa kanya, kailangan niya ng Yung proof. proof. May kulang dyan si si Thomas. Hindi siya sumama doon sa mga kasama niyang disciples. Ba't hindi siya sumama? Hindi siya sumama. May duda din, may doubt. Kasi nagagawa siya ng sauce. Yung May Mang doubt Tomas. din. Kasi pag tinignan mo dito sa huli, nasa 30, Siya sumama kasi may marami doubt. talagang ginawa yung... Doubt pala. Alin, bro? Kaya di siya sumama. Nagagawa siya ng sauce noon eh. Yung Mang Tomas. Pero basta nakasulat lang dito mga important event lang. Yeah. So kung ano man lang nangyari doon kay Thomas, kung hindi siya nagsama, hindi na natin alam yon. Pero nga, ang alam lang natin dito na nakasulat, ang paniniwala niya, kumbaga may duda siya. Oo, yun Ang nakita lang natin na duda siya, na kinukorek ito sa kanya. Ngayon yung ano man ang dahilan ng pagkaduda niya, nasa sa kanya na yon. Tama yon. Pero ito ang binabago sa kanya ng Panginoon dito, yung pagdududa niya. Ngayon kung anong dahilan ng pagdududa niya, nasa sa kanya yon na dapat aksyonan niya na para mapaniwala siya dun sa sinasabi ng Panginoon. So, hindi man kaya sinabi nga doon sa 29 eh, sinabi ni Christ eh, na sinabi sa kanya ni Jesus na naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. So yun yung niribat ni Christ sa kanya. Oo. So parang para mawala yung pagka-doubt niya. Tama yun. So para maniwala siya, sabi nga niya sa kanya, mas mapalad pa yun na hindi ako nakikita pero naniniwala. Kasi nga naman, kumbaga, kung tutuusin, dito wala naman nagsabi sa kanya na nagpakita sa mga disciples nung una, nung binanggit sa kanya nung another tagpo nila. Pero si Thomas, sabi niya, ay hindi ako maniniwala dyan. So kung hindi siya naniniwala, ibig sabihin, before pa, sumusunod lang siya, sumasama lang, pero may ano siya. Kasi may doubt. Kasi ang haba na ng kailan pa ba siya naging kasama naman? Hindi nagkasama. Hindi may doubt. Wala ka na naman dyan. Bumabalat si Jack So, doon natin nakikita dito na bihira ka, bro. Thomas Scout. Mang Tomas pala eh. Dito natin makikita na from the very beginning pa lang, nung pagsunod niya, kaya nabansagan siya ng gano'n. Gawa na, hindi talaga fully surrender ang kanyang puso sa Panginoon. Sabihin man, wala na banggit dito, pero bakit umabot sa hindi ka nagtiwala on the last resurrection pa yun? Resurrection kasi ito eh. So, ganoon din sa atin na may mga bagay na lalo na pag sa Panginoon na minsan may duda tayo.
Ngayon, kung ano man yan, iba-iba kasi ang doubt natin eh. Ito, mahiwating ito sa atin na correction sa ating buhay. Na kung sakali man dumating ang punto na gano'n, alalahanin natin na ito, nung panahon na ito, pinatunayan na ng Panginoon yung mga doubt na yan ni Thomas dahil kung gusto niyang prueba na kailangan makita niya, ay nakita na yun. So, sa panahon natin ngayon, ang question ko dyan, yung mga bagay na kakayanan ng Panginoon, magdududa pa ba tayo na may proof na yan noon na kaya niyang gawin? Sa atin ba? Kung may pagdududa tayo, for example na lang, manalangin tayo para lang dito sa matigil na ito. Kung may duda tayo, we are the same with Thomas. Kailangan ba makita muna natin na tumigil ang virus bago tayo manalangin? Di ba hindi? Yun ang isang question sa atin. Kasi dito napatunayan na nung previous pa. Eh ngayon ba, hindi pa ba tayo? Nagda-doubt ka ba pa sa virus? Ha? Pagbigyan natin, Bro. pagbigyan natin si Brother Jeff, nag-raise siya, mag-share siya. Sige, sige. Kasi Hello. sabi ko kasi dito, kung Sige, gusto sige. nyo mag-share, mag-chat kayo sa chat box para yan, di ba? Clear ba ako, bro? Ayan, okay. Bro, clear? Clear, Brad, may, clear. may share ko lang, bro, kasi sa ating mga kapatid, sa mga anak ng Diyos, marami sa atin ang talagang mayroon na pagkaugali ni Thomas na hindi sila naniniwala hangga't walang patunay. Tulad sa nangyayari ngayon, marami sa mga kapatid natin na kung hindi bigyan ng pagsubok o tulad nitong pandemic na to, walang makakaalala sa kanya, walang maniniwala sa kapangyarihan niya. Kaya marami sa atin na nagdadasal dahil sa nagbigay siya ng pagsubok sa atin, doon lang siya naaalala. Pero pagdating ng mga time na okay naman, marami nakakalimot. Maraming hindi nakakaalala sa kanya. Kaya kailangan talaga pag natin gayahin yung ugali ni Thomas. Na kahit hindi siya nakikita, kailangan dapat patuloy tayo. Maganda man o mabuti ang mangyari, patuloy lang tayo sa sa kanya, panalangin. Ganun. Praise God. Tama yan. Kailangan talagang huwag tayong tumigil at huwag tayong magpabaya kasi damay tayo dito eh. Hindi wala pwedeng exempted dito. Eh, kailangan talagang gawin natin hanggat makakaya. Hindi na ito biro-biro. Lumalagpas na ng Kaya hindi natin ito babaliwalain. Kahit na nasa oras tayo nito, medyo lamang tayo sa iba, sa sitwasyon, sa kondisyon ng ating kinalalagyan. Pero kung humaba't humaba yan, aywan ko lang kung anong kahihinat na natin. Kaya ngayon pala, ang encouragement ko, tama yung sinabi mo bro, na kailangan patuloy sa personalidad mong magsakripisyo tayo sa personalidad nating kalagayan sa ngayon, na huwag tayong makalimot na manalangin at huwag magpabaya sa spiritual nating buhay, na kailangan talaga magbigay tayo ng panahon, ng oras upang lumapit sa Kanya. Kung wala man tayong kasama, kahit na lang tayo mismong mag-isa, personal, dumulog tayo. Kasi alam naman ng Diyos yan eh. Kaya alam naman dito si Thomas na siya lang ang hindi naniniwala doon sa magkakasama na ito. Alam din ngayon ng Panginoon kung ikaw ay nananalangin. So, yun talagang the best. Tama yung sinasabi mo na kailangan magpatuloy at huwag magpabaya. Praise God. Salamat. O, iba pa. Sige. Ano mo, brother, sino pa ang magre-raise ng dyan? Tama yan. Suggestion niya. Kailangan manalangin. Huwag nating bigyan natin ng oras, panahon talagang Panginoon. Hindi na ito biro-biro. Nangyayari. We are in the midst of trouble now. Kumbaga, kailangan ang ating pagbibigay sa Kanya ng panahon. Okay, praise God. Ano pa? Sino pa ba? Another 5 minutes. Anong oras na ba? Sabihin mo na Gusto lang. Alam bro. kasi hindi pwede na
215 under 515. Si Thomas Doubt at saka si Boris Gout. Huwag ganun, Klaro na kayo Brad. Si Brother Boris. Huwag ganun, Brad. Thomas daw. Ano na? Ah. 215. Response, sige. Suggestion para marinig ng iba. Maganda yan. Ano pa ba? Pastora. Sa Pinas. Sa Pinas naman. Sige, share ako. Share ako? Naririnig niyo ako? Narinig po. Okay, share ko lang yung asan na yun? Yung passage, no, ay about sa resurrection to, no, ni Jesus. Resurrection. Oo, makita natin yung scenario dito ay first time pa lang na ng mga disciples at saka ni Jesus magkikita sila, di ba? Kasi after nang napako si Jesus sa cross, ay nagkanya-kanya na yung mga disciples, no? Nagkanya-kanya na, bumalik na sa mga dati nilang ginagawa. Then, ito na nga, nag-resurrect na si Jesus at sinabi kay Mary na ipunin yung mga at makikipagkita siya sa mga disciples. Nung magkita-kita na yung mga disciples, sabi dito ay takot na takot, di ba? At nag-lock sila sa, asa na ba yun? Diyan. Shutdown sila. Lockdown. Lockdown. Nag-lock sila at natakot. So makita natin dito yung fear ng mga disciples, no? Actually kasi yung mga disciples up to this time, no, ay wala pa rin sila talagang yung hindi pa ang pananampalataya talaga nila sa Panginoon ay wala pa, no? Kahit na matagal na nilang nakasama si Jesus for ilang 3.5 years, no? Pero hanggang ngayon wala pa rin sila ang pananampalataya nila sa Panginoong Hesus ay wala pa rin, di ba? Kaya nga nung namatay si Jesus ay napako sa cross. Bumalik sila sa dati nilang mga ginagawa. Kaya andun pa rin sa kanila talaga yung fear, no? Wala pa sa kanila yung faith. Wala pa talaga sa kanila yung faith. Ang fear ang sumasa kanila. Kaya makita natin dito sabi sa 19 nang nagtakip silim ng araw takip silim na ng araw na yon, nagsama-sama ang mga tagasunod na Jesus, ikinandado nila mga pinto dahil sa takot, no, sa mga pinuno ng mga Hudyo. So takot na takot sila sa mga tao, pero makita natin dito yung absence ng faith ay anong nandoon pag wala ang pananampalataya sa tao. Ay yung fear. So, fear ang umaano sa tao pag wala talaga yung pananampalataya. So, nung wala pa, hindi pa nila nakikita si Jesus, no, nung nag-resurrect, no, ay andun ang takot nila sa isa't isa. So, ang takot nila sa mga tao. So, ganun din tayo. Maraming Kristiyano, anong makukuha natin dito sa panahon natin ngayon? Maraming Kristiyano, ang matagal na rin Kristiyano, no, pero sa totoo lang ay pagdating sa mga pagsubok o trials ng buhay, ay talagang doon mo matitest ang pananampalataya. Doon mo makikita ang pananampalataya ng tao kung talagang may pananampalataya sa Panginoon, no? Kaya pag makikita natin dito, wag kulang ang pananampalataya ng tao, makikita mo talaga yung takot, no? Kaya dito nga sa amin, may mga kapatiran na tumatawag sa akin kasi takot na hindi raw sila makahinga dahil pero wala namang ubo, wala namang COVID, kaya lang psychological. May mga tumatawag dito na mga kapatiran panic attack ba? Panic attack kasi nung unang panahon, yung mga unang araw ng COVID
talagang nakakatakot naman talaga kasi lalo na pag binabalita sa TV na may namatay na naman, namatay. So nagkaroon ng panic ang tao, nagpanic yung fear, nagpanic ang mga tao na takot. Kaya may mga tumatawag ditong kapatiran, pag-pray kasi hindi makahinga. So makikita natin dito, matagal ka ng Kristiyano pero bakit inaatake ka pa rin ng ganon, no? Nagkakaroon ka pa rin ng yung panic attack ba tawag doon, yung takot. O bakit? Kasi kulang nga sa pananampalataya. So yun yung nangyari dito sa mga disciples na matagal na rin nilang kasama si Jesus. Pero bakit marami na sila, di ba? Matagal silang nakasama ni Jesus, maraming miracles silang na nakita sa Panginoon, na maraming miracles na na-witness nila na ginawa ng Panginoon, na talagang God is powerful, Jesus is powerful. Pero bakit hindi pa rin na-develop yung pananampalataya nila? Bakit ando pa rin sa kanila yung takot, no? So this time, yung praise God, dahil ang Panginoon naman ay hindi pa talaga tapos sa kanila, after resurrection, nadagdagan ang pananampalataya ng mga Kristiyano na makita nila ang Panginoon na talagang nabuhay na mag-uli, no? Kaya at isa pa, this time yung mga disciples ay hindi pa sila, wala pa sa kanila yung baptism of the Holy Spirit, no? Baptism with the Holy Spirit. Kaya ganun pa rin, yung kulang pa rin talaga sa tapang. Kaya yung sa time na ito, medyo yung kaya talaga ng mga Kristiyano. Ayun. So yun yung ma-share ko na pag wala talaga ang faith sa tao, andon ang fear ang nagde-take over. Pag wala ang faith. Pero pag mawala na yung fear, dapat nandoon ang faith, no? Sa Kristiyano. Ayun. Kaya ganoon yung dito yung mga kapatiran na tumatawag, yung lagi share pananampalataya. Kasi talagang kailangan yung pananampalataya mo talagang i-apply mo talaga sa buhay na talagang panampalatayanan mo para mawala yung takot sa buhay mo. Yun. Kaya yung COVID-19 pang test sa pananampalataya talaga ng mga Kristiyano na talagang heto na, ano magagawa mo, ang kalaban mo hindi mo nakikita. Kaya kailangan talaga pananampalataya. Talagang i-practice mo na talaga yung faith mo na talagang God is there. God, kagaya nga dito, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Sabi kay Moses, yung mensahe ni Pastor, no? I will never leave you nor forsake you. So, dapat talaga panampalatayan na natin na ang pangako ng Panginoon ay nandiyan, no? Na dapat natin panghawakan. In times of crisis, siya lang talaga ang pwede nating lapitan. Yun lang. Thank you. Praise God. Sila, saglit lang. Si umalis na sila Bunso, tsaka si 2 o'clock daw yung group A sa kainan. Nag-message siya sa group chat. Oo. Tapos daw yung group B daw 2:30 to 3 p.m. yata. Umalis na po sila. Grace period. Ako nga, group. May grace period pa yan. Ano tayo doon? Group B? Group B daw 2:30 to 3. Nag-message si Bunso. Umalis na po sila. Kain sila. Sige po. 2:15 to 3. Hindi na nakita yan. Hindi na rin yung message niya. So, di bale. So, sige, hanggang dito na lang muna tayo. Ano na natin, mag-closing prayer muna tayo. Bago, salamat dun sa share ni Pastora na tunay kailangan natin ang gamitin at exercise natin ang faith natin sa mga oras na ito. At kami po ay patuloy, Panginoon, na magkakaisa sa pagtatapos ng itong aming pinag-aaralan. Kami po ay lumalapit muli sa iyo at hinihiling ang pagsama mo sa buhay ng bawat isa at salamat sa mga salita na ibinahagi mo, na ipinaalala mo sa amin na napag-aralan namin, na nakakapagbigay contribution sa aming pananampalataya. At salamat po sa lahat, sa bawat nag-share, sa bawat isa na kinig at sumama at naniniwala sa mga salita mo. Purihin ang Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Ama, salamat po sa ginawa mo sa aming kalagitnaan.
At patuloy namin iniling ang kapangyarihan, ang katatagan sa buhay ng bawat isa na gawin mo pang lalo kaming uhaw sa pagsasaliksik ng iyong mga salita. Alamin ang kapangyarihan mo sa bawat senaryo ng aspeto ng buhay, lalo na sa panahon ng disciples, dahil alam namin kung sino ka noon, maging ikaw sa ngayon at saka sa darating, gagawin mo rin. Ang hiling mo lang sa amin ay sumunod sa iyo, sa iyong kalooban, maging tapat at andulo ng pananampalataya. Kaya Ama, ay naangkin po namin ang protection, guidance mo, the protection power from on high, at ang karunungan kung paano namin makaiwas, kung paano kayo makaiwas sa aming kinakaharap na kalaban sa kasalukuyan, at kung paano maging safe ang aming mga buhay. At tulungan mo kami, bigyan mo kami ng kakayanan, kaalaman, karunungan na masugpo ang mga bagay na ito. At iniling din namin ang pagsugpo mo sa kinakaharap namin ng coronavirus na Lord. Ilang pong wawasakin mo ito sa madalang panahon. Ama, ingatan mo po ang bawat isa sa mga kasama natin sa Abu Dhabi, sa Pilipinas, sa Divine Word of Christian Church. At ibinabalik namin sa lahat ng mga nakikinig, binabalik po namin lahat ito sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus ang natin magsabi na. Amen. Amen. Kain na muna kami. Amen. Yes po. Lunch break. Kain muna kami. Narinig yung share ni JJ ah. Kain muna kami. Kain din kami, kain. Nandiyan pa si Bunso. Ano po ba kumain na kayo? Kasi group A si Bonso, Bonso eh. Akala kumain na kayo. Brad, doon na kayo. I-upload. Group B ang Habang una, kumakain sunod kami. kami, i-leave Doon ko namin lang muna galing. ito. I-upload kasi, i-upload ko yung video kanina. 2:15 kayo, Pastor. Sunod Brad Jere, mag-video. Bumalik kami kasi group alas I-upload 3 ko pa muna. kami. Anong oras kayo? Alas 3. Sige, sige. Una kayo. God bless sa inyong lahat. Babaliktad Kakain na pala daw. kayo, ah. Hindi pala yung Oo, 3 to 4. 3 to 4 daw, group A. Doon na kami galing. Oh, wala si JJ ah. Akala ko mag-share yun, si JJ. Ikaw, brother, Oh, alam ayun, ko bumalik oh. mukhang may sinuntok ka, brother, na magkain kamay mo. Lumamang sa kuan, doon sa may tinanggal yan. kami na kuan, pyesa. Nangalay, kaya lagyan ko lang ng kuan. Pasubo ko nung kuan kasi tinulungan ko yung mga technician ko. Eh ito, pati kamay ko na ipit. Ah, Pasok kayo? may pasok kami kasi eh. Ah, Kahapon, palaban sa trabaho. sige, kain muna tayo, magbe-break. Ubo ng ubo eh. May message na Ano share ni kuan ni Gigi? Hindi pa ba nag-share si Gigi? Ayun, kung Kaya sabi pala mo. oh. Jay, kinakausap ka ng tutorial mo. Ano yung masabi mo? Ano masabi mo daw sa kuan kay Tomas? Ano daw masasabi mo, Tama lang, Jay? tama lang ba siya sa lechon? Yung doon po sa sa 1 Chronicles chapter 7 verse 14. Chronicles daw, sige. Turn sabi. Saglit lang ha. Ulitin mo lang yung share ni Brad Bo. Dito lang kasi nandito. Yung sa may po yung if my people 376 palitan, Brad. for themselves Ha? and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their land. 13, 18. Lupit nun ah. Tsaka yung sinabi po ni kanina ni Tito Boris, yung sinasabi po ng yung belief po ng mga tao na pusis to believe.
hanggat wala sila nakikitang proof na ganito, ganyan, hindi po sila naniniwala. So, kung wala po sila nakitang proof na may Diyos, ibig sabihin hindi po sila maniniwala. So, sino yung magpapagaling sa mga sakit kung walang proof, kung walang Diyos? So, kailangan po nilang maniwala na may Diyos para kaya po sabi sa may Yun. Tama yun. Very good. So, sa mga secular, ganun talaga. Yung to see is to believe. O, di ba? Pero sa mga believer, hindi kailangan makita. So, hindi naman natin kailangan makita para manaman tayo eh. So, sabi, binangonan daw may mga bulutong. ay, iba naman ang pinimig dyan. Bulutong naman po ang kuhan dyan, ang kuhan sa binangunan. Ang pinimig nila. Ay, narinig niyo pa ako. Ano? Kain na po na. Ano? Sir Ella, kamusta paki-out po? mo na ako. Yan. Out ka po? Makita eh. Sige, ako na. Sige. Hindi ko na makita. Sige, ako na po. Sige. Okay po. Paki-out mo na. Sige po, yan. Mag-live ko pa. Sige, mag-out muna tayo, ha? Sige. Sige na, mga kapatid, mamaya na lang po daw. Mag-message na. Sige po. God bless. Okay.